Purihin ng Diyos sa ating kalagitnaan today. Another day na binigay ni Lord sa atin. Not just to enjoy but to use for His glory. Dadako tayo minsan pa sa isang napaka-significant na bahagi ng ating program today. Ang pagbubulay ng salita ng Diyos, specifically para i-discuss sa ating kalagitnaan ang napapanahon na theme ng atin pong organization, CBC Churches, na ibinaba po sa atin ni Bishop Jim, i-expound natin today, and hopefully mapagtulong-tulungan po natin na hindi lang maunawaan, kundi masunod at mai-apply sa atin pong kalagitnaan as God's people, as God's church. So, ang theme natin for this year ay narito po. And hopefully ito po ay maunawaan natin, hindi lang ma-memorize, para palagi po tayo magabayan ng atin pong theme for this year. And it is from smart to wiser, revisiting the Christian basics to strengthen the church and its ministries for God's glory. Alam ko na hindi man lahat, pero majority sa atin, and I would like to suppose na lahat tayo ay nagkakaroon ng pagpaplano, lalo na sa pagpasok ng bagong taon, kung saan somehow each of us ay meron pong naging mga definite plans sa ating pamilya, sa ating mga relationships, negosyo, trabaho, sa mga mahal sa buhay, sa ministries, even so sa married life natin. I believe yung pagpaplano ay isang gawain na biblical. Lalo pa kung ang mga plano ay in accordance to the will of God. So sa ating pagpaplano bilang mga anak ng Diyos, leaders of the church, ang layunin ng atin pong theme ng Panginoon, halo sa Biblia, ay mapalakas po natin ng higit pang ating mga sarili, mapayabong natin ang ating mga respective ministries, responsibilities, duties as God's people in this church for the glory of God sa pamamagitan ng mga Christian basics. Kaya nga sa ating theme, nakalagay po doon yung revisiting the Christian basics. So going back to the basics. Basics, so basic but so foundational at pinagmumulan ng kalakasan and eventually results to the glory of God sa ating mga buhay. So we need to be united sa ating mga kaisipan, maging iisa lang tayo sa ating pagkaunawa sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin for this year in this church. If not, somehow we may end up pulling to different directions, kanya-kanya o iba-iba yung channel natin, iba-iba ang ating magiging emphasis, priorities, at magiging kalagayan sooner or later kung hindi po tayo magiging united sa atin pong pag-iisip. Kaya nga po, ang topic na isi-share ko po sa inyo ngayon ay pinamagatan ko po na meeting of minds. Ang pagkakaroon ng isang kaisipan, isang pagkaunawa, iisang thoughts sa ating kalagitnaan, sa kalooban ng ating Panginoon. The passage na binigay po ni Bishop Jim ay isang talata lang sa Amos 3, verse 3, na nagsasabi sa English, "Can two walk together unless they are agreed?" Sa Tagalog, maaari ba na magkasamang maglakbay ang dalawang tao na hindi naman nagkakasundo? Di ba? Mahirap na makasama mo
sa biyahe yung hindi mo naman kasundo. Halimbawa, kaaway mo, may sama ng loob sa'yo. Di ba? Ako, naranasan ko na po yun eh. Yung number one kong persecutor nung araw, hindi lang pagka nakakasalubong ko o nakakasama ko sa office, talagang ibang ginagawa against me. Minsang pagsakay ko ng jeep, nakatabi ko siya, ang ginawa, lumipat talaga. Hindi lang ako inirap-irapan at sinimangutan, lumipat ng ibang lugar. Kaya mahirap makasama sa paglalakbay ang isang tao o ang dalawang tao na hindi magkasundo, hindi nagkakasundo, walang usapan, walang meeting of the minds. Unless they agreed, doon lang. So sa atin pong simbahan, it's the same. On this passage, mga kapatid, Amos 3:3, it emphasizes the necessity of agreement, shared purpose, and understanding for any successful partnership. Diba? Sa married life, it's the same. Kailangan may agreement. Diba? Sa kasal pa lang, may agreement na. May contract. Pa, sa mga layunin ng pagsasama, sa unawaan, para magtagumpay ang married life. Same is true sa ating mga buhay as God's people, leaders of the church, na ang hangarin ay magtagumpay tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglilingkod sa Diyos. Nang sa ganon, hindi lang tayo may kalakasang naglilingkod, kundi mabigyan natin ng glory ang ating Panginoon. By way of emphasizing or highlighting the true essence of fellowship. Because as we can see, kahit sa Old Testament pa lang, until now, ay nangingibabaw ang katotohanan ang Diyos at ang tao. In the past, until now, hanggang sa mga susunod na kapanahunan, ay dapat na mayroong intimate na fellowship or relationship with God. In the past, God with Israel ay nilayo ng Diyos na magkaroon ng pagkakasundo, meeting of the minds. May unawaan, God's people na kaisa ng kaisipan ng Diyos, nalalaman ng kaisipan ng Diyos, more so, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So that God wanted them to obey God, to have the minds of God, the mind of Christ. Kaya nga ang harmony ay importante in the lives of God's people, in the midst of God's people, na alam ko anong dapat unahin, i-prioritize, pahalagahan. Hindi lang maging present every Sunday, midweek service, pag may meeting, pag may activities, may gawain, may mission, and a lot more, kundi pati sa kaisipan, sa puso, ay merong pakikiisa. Nagkakaisa na mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. By the way, meeting of the minds, ang sabi ni Webster, it is a shared understanding, unified purpose, and agreed direction among members, especially leaders of the church. It goes beyond attendance in a meeting. It is not merely hearing the same information, but thinking, valuing, and committing in the same direction. So, why is meeting of the minds so important and beneficial sa atin pong mga buhay bilang mga anak ng Diyos, especially mga leader ng simbahan ng Panginoon in this place, in our midst? So, ang una na dahilan kung bakit dapat magkaisa ng kaisipan ng mga mananampalataya is that nakaklarify ang pangitain. Lumilinaw ang pangitain. Ang goals, ang objectives, ang vision ay nagiging malinaw kapag ang kaisipan kung nagagrasp ng bawat isa ang kalooban ng Diyos, ang pangitain, ang goal, ang vision, ang mga purposes, nagiging malinaw ito para sa bawat isa. Kaya walang maaring maging confusion in the midst of God's people kapag nagmimit ang minds, nagkakaisa sa understanding,
nami-minimize ang sigalot, ang hindi pagkakaunawaan kapag ka may pare-parehong pagkaunawa ang mga mananampalataya sa direction, vision, pangitain na binibigay ng Diyos sa kanyang iglesia. At nalalaman ng bawat isa kung ano ang pangunahin, priorities, mas importante, nararapat na unahin ng mga anak ng Diyos na sundin. Bakit? Kasi sa pag-unawa, sa pagkakaisang kaunawaan ng mga anak ng Diyos, malalaman natin kung saan tayo dinadala ng Diyos, kung saan tayo patungo, kung saan direksyon tayo dapat tumahak. Yan po ang bunga ng pagkakaroon ng unity of minds, meeting of the minds. Hindi yung, kumbaga sa naglalakbay po tayo na nasa sasakyan, o kaya nagta-travel, namamasahero, Mosubus, halimbawa, sa Mobus ay nasa Makati na, yung iba, nasa Alabang pa lang. May naiiwan ba? Or, baka, pa-north ako, parang may natawa yata dun, pa-north ako, ang iba sa atin, marami sa atin, o ilan sa atin, pa-Laguna, pa-south. Amen? Magkaibang direksyon. So, in the meetings of the minds, klaro ang vision, ang pangitain. Dahil naiintindihan ito. Alam ng bawat isa, saan tayo papunta, saang ruta, anong strategies, ano ang ating mararating. Dahil meron tayong pagkakaisa sa kaisipan, sa pagkaunawa, sa kalooban ng Diyos. So, ang mga resources natin, energy natin, ang ating mga gifts, ang ating mga oras, at ang iba pa nating mga i-invest sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, hindi masasayang. Ito ay magiging invested o tayo ay magiging focus lang sa dapat na maging pangunahin na hindi lang kaisipan kundi gawain ng Diyos sa ating mga buhay at hindi tayo magsasayang at magkakalat. Sino po sa atin ang nag-i-scatter? O di ba? Tama ba sugal yung scatter? Ayan. Para kang nagtatapon ng pera dahil malamang sa talo, sa sugal. Amen. It's the same kapag hindi po klaro ang ating pag-unawa, vista o vision sa kalooban ng ating Panginoon. That is why meeting of the minds are so important. Number 2, why meeting of minds is so important and so beneficial sa simbahan, mga anak ng Diyos, most of all sa leaders ng kanyang iglesia, because of unity in direction and action. Nagkakaroon ng pagkakaisa sa ruta, sa direksyon, maging sa mga gagawin o ginagawa ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi may pagkakaisa sa isip, sa puso, sa damdamin, sa kalooban. Meron po tayong ginawa, nauunawaan ng iba yan, ng mga ibang miyembro, especially leaders, kapag may ginawa si Pastor Vic, kasi coordinated yun sa bawat isa sa atin at nauunawaan natin bakit yun ang nangyayari sa church, ba't yun ang ginagawa, ba't yun ang iniiwasan, ba't yung ruta na yun ang dinadaanan. So, we agree to those strategies, ministries, decisions na nako-coordinate sa atin at nauunawaan natin. Nag-a-arrive ang church sa isang collective na decision to support and do the same and have one mind para sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maiiwasan yung mga questions, mga discussions, arguments, debates, conflicts, misunderstandings inside the church, among God's people, kapag nagmi-meet ang mga minds ng mga anak ng Diyos. Number 3, why meeting of the minds is important and so beneficial
because it results to stronger ownership and commitment. Ang pangitain ay binibigay ng Diyos, nagmumula sa Diyos para sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia, para sa kanyang gawain at kalooban. At ito ay dapat na ini-embrace, niyayakap, inaaring iyo, kanya, atin, mga kapatid. Dahil dyan, umuusbong ang commitment. Hindi lang pagsunod sa instructions na ating naririnig, na bibigay sa atin, na iintindihan natin, kundi we become committed, not just complying, not just compliant, saan? Sa pangitain, sa kalooban ng Diyos, sa strategies, sa ruta, at sa goal na gusto ng Diyos marating natin, maranasan natin, magawa natin. Ito yung bahagi, ang bawat isa ng paghuhulma ng kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang dapat nating maging direksyon. Kanya nga, more or less 1 month o several months bago po pumasok ang bagong taon, we prayed a lot for these directions na harinawa ipagkaloob ng Diyos po sa atin for the new year, 2026. We've been part of praying to God, asking God to guide us, to give us directions, to instruct us, to grant us wisdom and a lot more. At ang bawat isa, somehow, I assume, naging bahagi ng paghuhulma ng atin pong magiging direksyon sa taong ito by way of praying to God, praying for the pastor, for the leaders. At tayo, nagkaisa, nag-meet ang minds natin to come to God in prayer para tayo po ay magkaroon ng hindi lamang direction, kundi pagkakaisa sa atin pong tatahakin na bagong taon sa kalooban ng ating Panginoon. So, it's so important na hindi lang natin naunawaan ang pangitain, ang kalooban ng Diyos, ang strategies, instructions about how we would be able to accomplish that vision, reach that goal na binibigay ni Lord sa atin, kundi atin pong ariin ang pangitain ay atin, galing sa Diyos, binibigay sa atin. Hindi ito pangitain lang ni pastor, hindi ito pangitain lang ng mga leaders, kundi pangitain ng bawat isa sa atin. Maunawaan natin ang pangitain ito galing sa Diyos, binibigay ng Diyos sa atin, at and we are willing na sundin, hindi lang tanggapin, kundi sundin ang mga instructions ng Diyos sa ating kalagitnaan from His Word. So the church must work with heart, not just hands. Importante yung gumagawa, kumikilos, available, may part sa gawain, pero di ba, sabi nga, maaring ginagawa mong kalooban ng Diyos, pero not out of love for God, for the Lord Jesus Christ. Kundi, ang motivation na lang natin is, kasi tama yun kalooban ng Diyos yun utos yun Yun yung naituro sa akin. Yun yung alam kong tama at nararapat. Kaya ginagawa natin ang mga ministeryo, kalooban ng Diyos, utos ng Diyos. Pero pwedeng hindi na dahil mahal natin si Lord kaya natin ginagawa yon. Same is true mga kapatid. Sa atin pong meeting of the minds, which is so important and beneficial na hindi lamang natin i-embrace, tanggapin, maunawaan, kundi ariing atin. Nang sa ganon, hindi lang tayo tagasunod, kundi may puso, may commitment tayo, committed tayo na magiging kabahagi ng pangitain ito ng Panginoon sa ating kalagitnaan. I just remembered a while ago, nung panahon po ni Nehemiah, na ang context ng kanyang buhay, ng kanyang nasulat na aklat ay about rebuilding the walls of Jericho. Grabe yun dahil yun yung panahon na sila po ay minority, sila po ay napakaraming kaaway around them in that
in that broken walls, at sila po ay threatened, sila po ay may risk, may danger, pwede na ikamatay. But they work unitedly for that instruction, utos ng Diyos, vision, na ma-rebuild ang walls. Kaya nga, nung sila po ay nagkaisa, nagtrabaho, may hawak silang sibat, pana, sa isang kamay, sa kabila ay pala, piko, sinsil, etc. Because habang nire-rebuild nila ang wall, sila po ay may kinakaharap na mga distractions, threats, dangers, risk, even of dying because of the attacks of their enemy na pwedeng mangyari karakaraka sa kanila pong kalagitnaan. They were not just united, kundi they work not just by their hands, by their tools, but by their hearts, puso, buhay, ay ininvest nila kasama sa kanilang pagsunod sa pangitain ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ang pangapat na resulta ng pagkakaroon ng meeting of the minds ng mga anak ng Diyos in His church, so important and so beneficial is that it prevents future conflicts. Marami pong mga awayan sa simbahan, awayan among people of God, members, especially leaders. Kasi kadalasan, ang conflict sa simbahan, among leaders nangyayari. Leadership problem na nadadamay ang buong simbahan. Pero hindi lahat ng conflicts ay dahil sa kasalanan ng isa, ng dalawa, ng leaders lang, o ng membro lang. Kadalasan, ang mga conflicts, dahilan ng mga conflicts, hindi pagkakaunawaan, ay yun pong misunderstanding, iba't ibang mga akala, at mga hindi na ipapahayag, na i-convey, hindi na i-coordinate, na mga expectation ng mga miyembro, mga anak ng Diyos, even leaders, na mangyayari once na mag-meet ang minds, magkasundo, maunawaan ang pangitain ng Diyos, ang utos ng Diyos, kaya ang conflicts ay mape-prevent kapag ka may meeting of the minds. Our church, mga kapatid, for the glory of God, ay palagi po tayo, since day one ng ating church na nagmi-meeting, may leaders meeting, at hindi man lahat, pero majority talagang na i-coordinate po. Kaya nga, even yung mga sensitive na issue, halimbawa, mayroong lumabas ng church, alam natin kung anong dahilan, bakit, etc., etc. We coordinate. Kaya nga yung expectation sa anong dapat gawin, anong dapat maging kaisipan, anong dapat na maging damdamin, ay nagkakapareho sa malaking porsyento dahil na i-convey, na i-coordinate, na i-share sa mga talagang trustworthy naman na pagsabihan, makaalam ng mga sensitibong bagay, lalo na kalooban ng Diyos sa ating simbahan, sa ating kalagitnaan. So, conflicts ay prevent discussion, arguments, debates, separation ay naiiwasan. At kadalasan, in our experience, yun po ay bunga ng misunderstanding, mga iba't ibang akala. Alam niyo po, sa atin pong vision, mga kapatid, sa atin pong theme, mga kapatid, sa ating direction this year, I hope and pray, wala sa atin yung magkaroon ng ibang akala. Maling akala. Kasi that's so possible. Kaya may mga hiwalayan, division, conflict among God's churches because of different assumption, maling akala. Yung iba, baka pwedeng siya, parang dun papunta yan. Pera. Yung ganyang mga strategy, teaching, goal, dito papunta yan. Self-vested yan. Pwede pong magkaroon ng ibang akala ang mananampalataya, even leaders. Kaya conflicts
arises among God's people, among God's church. Pero ito po ay pwede pong masansala kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa isip at sa puso. Ang panglima na importance ng meeting of the minds, pakisabi nga po natin, meeting of the minds. Meeting of minds. Pagkakaisa ng kaisipan, unawa, ng thought, ng thinking, sa kalooban ng Diyos, sa direction ng Diyos, binigay sa kanyang iglesia, is stronger leadership culture. Kapag ka nagkakaisa ang mga leaders ng simbahan, hindi lang mga miyembro, kasamang mga leaders with the members, especially the leaders, madali po ito na maka-attract para meron pong mga mag-desire, mag-aspire ng leadership. What will people desiring to serve God, to be someone na makakapag-impart ng kanyang gift, gifts, several gifts sa church o sa paglilingkod sa Diyos, kung makikita niya na ang leadership, ang mga leaders, ay hindi pare-pareho ng kaisipan. Nakakita na po ako ng ganyang samahan, church, even our church nung mga una po na mga araw, buwan at taon, ay somewhat nakaranas din po ng ganito na pagkakaiba-iba ng isip, pagkakaiba-iba ng unawa, pagkakaiba-iba ng expectation, pagkakaiba-iba ng assumption. Kaya noon po from time to time, parang hindi nawawalan ng conflict, ng issue, ng mga nag-aaway. At hindi lang ako yung nahihirapang mamagitan, magbati. Pati ang mga kasamahan natin na talagang affected, concerned, leaders ng church, tumutulong talaga. Nagkakaisa kami hindi lang sa pananalangin, kundi pag-abot, pamamagitan, para magkaroon ng reconciliation. Pero when leaders think alike, nangyari na po yan. Kaya na-minimize ang conflict. Yung mga values na pe-preserve and culture is strengthened. Kaya madali na ang mga Kristiyano magdesisyon na mag-aspire ng leadership position, tumayo sa unahan, maging part ng gawain ng Panginoon, o kaya ay magamit mightily ng Panginoon sa simbahan, sa gawain ng Panginoon. Nagiging madali sila na hindi lang akayin, i-inspire, man din ay i-develop, i-disciple, i-train, i-equip, ihanda sa gawaing paglilingkod. At ito po ay nangangahulugan in the future ng committed, not just worshipers, members, but leaders as well. Hindi mawawalan ng mga future leaders ang simbahan ng Panginoon kapag mayroong meeting of the minds, hindi lang ang mga members, kundi most of all, mga leaders ng simbahan ng Panginoon. Kaya on this topic, mga kapatid, na ina-expound sa atin, nadidiscuss sa atin, I hope naunawaan natin that meeting of the minds is so important as well as so beneficial sa ating mga buhay. So I propose, align our mind to our 2026 theme and respond faster and wiser. From being smart last year to be wiser on this new year, 2026. Ito ay sa pamamagitan ng pag-align natin ng ating mga kaisipan, puso, buhay sa tema na meron po tayo for this year. And our response should be agad-agad. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, action man ka ba? Action woman ka ba? Di ba, yan ang gusto natin na kapag meron tayong ina-expect, dumadating agad. Pag meron tayong inutusan, sumusunod agad. Di ba? Anak natin, sino sa atin yung masaya? Inutusan mo ng alas 9, sumunod alas 10 ng gabi. Di ba? Aba, tulog ka na, wala pa siya. Amen.
So, aligning our mind to our 2026 theme is so important. Meeting of the minds, magkaisa tayong kaisipan, and that dahil naunawaan natin ang ating theme, ang vision, ang kalooban ng Diyos, we respond faster. Not just faster, but wiser. Ito yung ating theme. If I may read again, para mag-sink in po sa bawat isa po sa atin. From smarter to wiser, smarter po tayo last year, wiser this year. Anong ating gagawin na strategy? Revisiting the Christian basics. For what purpose? To strengthen the church and its ministries for God's glory. So ang ganda ng kaloobang ito ng Diyos sa CBC churches, nationwide, na binigay ng Panginoon sa atin pong bishop. At makikita natin na yung pagbabalik sa basics ng Christian living, Christian life, Christian duties natin towards God, from the Word of God, from the will of God, ay napaka-importante and beneficial. Magkaisa tayo doon sa kaisipan at paniniwala. Dahil ang tema na ito, kaloobang ito ng Panginoon, ay magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng wisdom, ng enabling na maging effective po tayo na ministers ng Panginoon in the light of His Word na makakaluwalhati sa Kanyang banal, mahimala at makapangyarihang pangalan. Sa papaanong paraan natin, mga kapatid, magagawa ito na bumalik tayo sa basic ng Christian way, Christian life, Christian living, Christian principles ng Panginoon para lumakas tayo bilang mananampalataya at lingkod ng Diyos para makapag-minister tayo more effectively for the glory of God. Papaano? Number 1, by fearing the Lord. Ang lahat ng takot, hindi sa asawa ha, magsabi ng amen, takot kay Lord. Yan. Importante na meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Of course, dahil believers na po tayo, kaya sa ating pananampalataya, alam nating nagdala yun ng buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. So hindi na tayo natatakot mabulid na impyerno. Ang iba, kaya natatakot kay Lord kasi natatakot na mabulid sa impyerno. Totoo naman yon sa mga hindi pa nakikipag-isa kay Kristo bilang tagapagligtas, talagang uncertain ang afterlife ng isang taong hindi pa believer ni Jesus Christ, hindi pa tinatanggap si Kristo sa kanyang puso bilang Panginoon at nag-iisang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa, kanya may takot sa impyerno kasi walang confidence, walang relationship kay Christ, wala si Kristo sa puso at buhay, walang Spirit of God, walang pananampalatayang totoo. Meron relihiyon, meron intellectual faith, meron traditional faith. Pero yung saving faith, wala pa. Kaya it's so important na ang tao ay kumilala muna kay Kristo bilang tagapagligtas para maligtas ang kaluluwa. Because John 3:16 said, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay manampalataya, hindi na siya mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God said in John 1:12, to all who receive Him, to all who believe in His name, Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. So ang pagpasok sa langit ng kaluluwa ay sa pamamagitan ni Kristo. Pananampalataya kay Kristo. Si Jesus mismo nagsabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come or enter the kingdom of God except through me, Jesus said. Kaya ano man ang pinangahawakan natin ngayon, mabuting gawa, relihiyon, pagkakawang gawa, pagiging mabait, mabuti, masunurin, hindi sapat para maligtas ang ating kaluluwa. So ang importante, makakilala kay Lord, kumilala kay Lord, para magkaroon ng banal na takot kay Kristo. Banal na takot kay Kristo na pagka hindi natin siya sinunod, hindi natin siya inuna, dahil Diyos natin siya, Panginoon natin siya, magsasuffer po tayo in this life. Mawawala yung ating reward sa Kanya. Time comes pag pumasok na tayo sa Kanyang bosom, sa Kanyang kaharian. Wala tayong matatanggap na corona. Oo, maliligtas tayo
because we believed in the Lord Jesus Christ, pero we will suffer losses. Kaya nga, sa halip na confidence, joy, happiness, victories, blessings, abundance, takot, uncertainties ang pwedeng maranasan ng isang tao na hindi natatakot o may banal na takot sa Panginoon. Ang mga God-fearing people ay nalalayo sa tukso, sa pagbagsak, sa panlalamig, sa pagsuway, at sa pagiging unproductive, inactive na lingkod ng Panginoon. Ang mga may takot sa Diyos ay may wisdom. Di ba yan ang sabi ni Solomon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya may gabay, may katuwiran, may katagumpayan, may kalakasan, may kasaganaan, may prosperity, may fruitfulness ang mga may takot sa Diyos. At ang isa sa kanila pong mga katangian, tingnan mo yung katabi mo, ay ito. Hinahanap niya ang Diyos, sinasaliksik niya ang Diyos, ang kalooban ng Diyos. At hindi lang siya nag-iisa, nakikisama siya, kasama siya ng iba pa na mga may takot kay Lord na sama-sama may isang kaisipan na hanapin siya sa atin, hindi lang bulayin, i-meditate, kundi malaman at masunod ang kalooban ng Diyos. Pakikinig sa boses ng Diyos through His Word, through God's servant na ginagamit niya, through circumstances, difficulties, even sufferings, ginagamit ng Diyos para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Most of all, masunod natin ang kalooban ng Diyos. So, people of God, God-fearing, ay dapat may kaisipang ganito, na tayo po ay good listener, most of all, sa boses, utos, kalooban ng ating Panginoon. Masunod, ma-i-apply sa atin pong mga personal na buhay. Sometimes, mga kapatid, tayo po ay nagkakaroon ng mga kakaiba o lihis na preferences compared sa preferences ng ating mga kapatiran, ng leadership, ng pastor, ng simbahan as a whole. Pero ito po ay madali na isa-isang tabi yung ating personal or different preferences kapag nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kung may unity of minds ang mga people of God, kung ikaw, ako, mayroong same na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa direction ng Diyos, sa vision na binibigay ng Diyos, pwede nating maisa-isang tabi ang ating mga personal na choices, preferences, kung anong method na tingin natin mas maganda yung atin kaysa sa iba. Or kung ayaw natin yung method na yon, pero nauunawaan natin kalooban naman ng Panginoon yon. So, we are able to set aside our personal preferences. Even our own happiness para sa isang pakikipag-isa ng kaisipan, ng damdamin ng puso sa kalooban ng Panginoon. So, I encourage everyone to join in this journey na sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay, spiritual lives natin, that on this new year, together, we journey in the light of God's Word sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inilibro na, isinubo na po sa atin, kung saan meron po tayong yearly na journal book, journal text as our Bible reading plan. Aside from our personal Bible reading at meditation ng salita ng Diyos, we are being ushered and guided para sa isang systematic, so biblical, and so essential at nakapagpapalakas talaga, so foundational, and yet nakakapagpalakas, makakaglorify kay Lord sa ating mga buhay, sa pangalan ni Lord, sa pamamagitan po ng journaling, ng ating journal Bible reading plan. So, on this acrostic topic na na-share ko po sa inyo, na pinamagitan kong yun, parang kuhang-kuha nyo, ha?
Sino sa atin dito ang wala pang sugar mommy? Eto na. Okay. Mom. Yan. Na ang ibig sabihin ng acrostic topic na to na mom ay meeting of minds. Yan. So kung gusto mo ng sugar mommy, eto siya. Okay? Meeting of the minds. Makiisa tayo ng kaisipan pag-unawa sa kalooban ng Diyos, sa direction binigay ng Diyos, sa tema na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Especially to the leaders, to God's churches, to God's people, walang iba kundi ang pagkakaisa ng pag-iisip, kaisipan, pag-unawa, pananaw, damdamin, even so, puso sa kalooban ng Diyos. Bakit? May benepisyo. May benepisyo ang pagkakaroon natin ng meeting of the minds. Ito po siya. Unity strengthens impact. Pakisabi nga po natin, impact. Ayan. Ang pagkakaisa natin sa kaisipan hanggang sa aksyon, sa ating mga gagawin, damdamin, puso, decision making, ay isang unity na makapagpapalakas sa atin pong existence, sa atin pong effectivity as God's people, as God's servant, as God's leader. Ito po ay magkakaroon ng epekto na malaki hindi lang sa ating buhay, kundi sa buhay ng mga kapatiran, manapa sa buhay po ng mga lost people, mga taong hindi pa po natin kagaya na personal nang nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, anak ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Unity strengthens impact. Alam niyo po, hindi lahat ng unity ay magandang impact. Ang ibang unity, ang hatid ay hindi impact, impacto. Sa totoo lang. Na-observe natin yan, mga kapatid, around us. Marami dyan nagkakaisa. Alam niyo po yung mga manginginom, lahat ng manginginom, dati. Parang nag-amen agad si Kagawad. Dati. Hanggang ngayon ba, hindi na? Hanggang ngayon di ba? Red wine na lang. Okay, pwede yan. Pero shot-shot lang, ha? Nagmimitang minds ng mga may bisyo, manginginom, mga adik. Ano man ang distraction, ano man ang kawalan, ano man ang kulang, ano man ang kalagayan sa buhay. Di ba? Magkakasama yan. Gustong-gustong magsama-sama yan. Nagtatagpo yung mga yan. Talagang may usapan kung anong oras sisimulan ng sesyon. Ano ang titirahin? Saang lugar? Nagmimitang minds mga yan, mga kapatid. May unity. May pagkakaisa. Di ba? Pag sumayaw nga yung isa, sayaw na rin yung isa. Kahit wala naman dapat sayawin. Di ba? May pagkakaisa, pero hindi lahat ng unity positive ang impact. Amen? A while ago, kamakailan lang. Di ba? Marami nagdaos ng kaarawan ni Joseph. Million! More than 8 million people celebrated the birthday ni Brother Joseph. That is unity. Kasi hodang masaktan, mapilayan, mamatay. Grabing pagkakaisa yun. Pero as I posted, yun lang naman ang kaya kong gawin para ma-impart sa maraming taong katotohanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ipinagbabawal ng Panginoon. Exodus 20. Amen. Sabi po doon, di ba? Do not make for yourself any graven image, kawangis na anumang bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat. Huwag mo silang sasambahin at yuyukuran. But there is a very strong unity ng mga tao dyan. And the impact, unmindful lang marami, is so negative. Because in the Bible, mga kapatid, yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan, talagang sinusumpa ng Diyos. Respectively. At ang bansa, lugar, rehiyon, nasyon ng mga yan, lahi ng mga yan, sinusumpa talaga ng
Kaya nga ang sabi ng Diyos, kapag ka may nangyayaring trahedya, kalamidad, disaster sa isang lugar, sa isang bansa, huwag niyong isipin na hindi galing sa akin yon. God said. It's because of the sin of God's people. Primarily, idolatry. Dahil ang Israelites in the past, ang mga tao in the past hanggang ngayon, walang meeting of the mind sa Diyos. Hindi nakikipag-isa ng kaisipan. Hindi kaisa ng kaisipan ni Kristo ng Panginoon. That is why there is sin. There is disobedience. Sabi ng Diyos, ito ang dakaran yung daan. But the people choose another way. And it's not God's way. But unity of God's people in accordance to the will of God in the Bible, in His Word, in His will, ay hindi lang nakapagpapalakas, nakakaglorify kay Lord, kundi malakas ang impact. Gusto mo bang lumakas ang impact mo? Yes. Ito po, binibigay ni Lord sa atin ang directions, ang theme, ang vision, ang kanyang kalooban para sa bawat isa po sa atin. So, I just remembered mga kapatid, late this morning, when it comes to unity, yung Acts 2:46 mga kapatid, Acts 2:42 to 47, in the book of Acts mga kapatid, ay isang glaring example ng pagkakaroon ng unity ng mga anak ng Diyos. Dahil sila po ay nagkaisa saan sa apostles' teachings, sa fellowship, sa prayer, sa breaking of bread, sa kanilang pagdadamayan, sa generosity, sa giving, sa offering, and a lot more. Nagkaisa po sila. Pati nga sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Every day, nasa temple courts po sila. Daily. Grabing unity. Grabing pagsunod sa kalooban ng Diyos. Truly, unity ng mga anak ng Diyos. Iglesia ng Diyos, mananampalataya ng Diyos. Nakapagpapalakas, may hatid na kalakasan. Bakit? These people, this church mga kapatid, in the book of Acts 2:42 to 47, sabi po doon, sa verse 47, marami ang idinagdag ng Diyos sa kanila. Because, na-win nila ang favor ng mga tao. Nakita ng maraming tao na sila po united, sila ay nagpupuri sa Diyos, sila po ay nagiging channel ng blessing ng Diyos sa iba. Sila po ay lumalayo o sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lumalayo sa kasalanan, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, sila po ay nakita ng maraming tao na unified at na ma-magnify ang Diyos sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang pinagkakaisahan, pare-parehong kaisipan, ginagawa, nagiging desisyon, araw-araw. At sila mismo na magnify sa buhay po ng mga especially unbelieving people outside, sa mga outsiders. Kaya nga, ang Diyos ay kumilos. Nagmultiply sila. Marami ang nadaragdag sa kanila. At yan ay dahil sa meron po silang unity o pagkakaisa ng kanilang kaisipan, pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. So, ano po ang ating masasabi sa kaloobang ito ng Panginoon? Meron po ba sa atin dito ang gustong mag-share ng reflection? Magtanong? Magdagdag ng kaisipan? More so mag-commit sa kaloobang ito ng ating Panginoon. That for this year, 2026, we need to really align our minds sa ating theme, sa vision binigay ni Lord sa atin pong directions, in accordance to the will of God, to the Word of God. And that will strengthen us, that will glorify God, and that would make us effective, fruitful, and blessed na people of God, servant of God, in this time. Na kung saan binibigyan pa tayo ni Lord ng opportunity para sa Kanya maglingkod, magamit niya tayo, at makabigay tayo higit sa lahat ng higit pang kaluwalhatian
sa kanyang banal, mahimala, makapangyarihang pangalan. Let's rise up. Tayo po ay muli lumapit sa Diyos para humingi ng tawad sa ating mga naging pagkukulang, humingi ng habag once again para magkaroon po tayo ng sapat na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Magkaroon tayo ng pakikiisa sa kalooban ng Diyos para sa kanyang simbahan. Ang lahat ng mga nais na makipag-meet ng minds, hindi lamang sa atin pong direction, sa kaisipan ng bawat sa po sa atin, ng leadership, kundi sa kaisipan ng Diyos. Nagnanais na makasumpong ng insights and understanding from God sa kanyang kalooban. You can raise your right hand as I pray, as we pray, as we come to God. This is so crucial for us to decide na maging kaisa tayo sa kaisipan ng Diyos. Meron tayong pakikiisa sa direction binibigay ng Diyos. Sa salita, utos ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Not just for this year, but for the rest of our lives. Our Heavenly Father, thank you for building once again unto us a strong structure para kami po ay hindi lamang po ma-encourage, ma-inspire, kundi lumakas, tumatag all the more sa amin pong relationship with you, higit sa lahat sa amin pong pagsunod sa inyong kalooban, paglilingkod po sa inyo. Nasa pamagitan po ng inyong banal na salita, kalooban, sa udyok ng inyong Espiritu Santo sa inyong mga buhay, magkaroon kami ng sapat na unawa, pakikiisa, upang ang amin pong pagtalima sa mga instructions and strategies, kapamaraanan and methods, kung paano namin kayo mapaglilingkuran, ay hindi po maging compliance lang, kundi maging commitment namin, Panginoon, sa iyo, because we fear you. It means we love you. It means we honor you. We adore you. Panginoon, narito kami, once again aligning our minds, our thoughts, our hearts sa iyo, aming Panginoon, aming tagapagligtas, na ang pangalan ay Jesus. Na sa kapangyarihan pong banal na Espiritu Santo, mapuspos kami even more ng inyong pagkasi, pagsama, patnubay, pagsusupply ng aming mga pangangailangan in this life, physically, materially, financially, emotionally, mentally, relationally, ministerially, above all things, Lord, spiritually. Na nais mo, Panginoon, just like your people in the old covenant, nakikiisa sa iyo. Just like the people in the book of Acts, may meeting of the minds sa iyo. At among them, meron silang meeting of minds. Oh God, unite us, bless us, grant us understanding. Grant us, Lord, submissive spirit. Grant us, oh God, commitment sa inyo pong banal na kalooban sa mga buhay, sapagkat napaka-beneficial po nito sa amin as your people, as your church, as your servant. Ginagamit niyo pong leader ng inyong iglesia, and all the more sa inyo pong banal, mahimala, makapangyarihan, so sweet na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. And we commit to you all these things, our most high God, with faith, submission, humility, dependence, trust, and thanksgiving to the glory of the Father in the power of your word and spirit, in your most holy, miraculous, and powerful name alone, our Lord and Savior Jesus Christ. This we pray and we say, Amen.
Thank you, Lord, and glory to you. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, instill the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you, O God. We humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, see the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, steal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. We need your grace, oh God. Touch your church. We need your Holy Spirit, the hearts of men. Revive us, oh Lord. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. To God be all the glory. Hallelujah to you, O God.